Samantala, ilang mga punto naman ang ibinahagi ni Congressman Jude Asidre sa kanyang press con kamakailan kaugnay sa hindi pagdalo ng ilang miyembro ng gabinete sa pagdinig ng Senado. Malaswang pahayag ng isang kandidato sa Pasig City at iba pa. Ang buong detalye niyan sa report ni Simon Ong. Binigyan diin ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang naging desisyon ng ilang opisyal ng gabinete na gamitin ang executive privilege. Ito'y kaugnay sa kanilang hindi pagdalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Klaro po na nasa bounds po ng konstitusyon para ang pag-invoke po ng executive privilege ay isa po sa mga nasa sa loob po ng kapangyarihan ng ehekutibo. Ayon pa kay Rep. Asidre, nirerespeto niya ang hindi pagdalo ng ilang miyembro ng gabinete. Binigyan din niya na hindi ito dapat mabalot sa anumang kontrobersya dahil noon pa man ay ginagawa na ito ng ehekutibo. Nirerespeto po natin yan, hindi lang ngayong panahon ni Presidente Marcos, ngunit sa mga nauna na hong presidente, kahit kay dating Pangulong Duterte, nagkaroon ng pagkakataon dati na pinigilan din niya ang kanyang mga kabinete, miyembro ng kabinete at mga opisyalis ng ehekutibo na humarap po sa Senado. Iginiit din niya na pinapractice din ng Kamara ang pagrespeto sa interparliamentary courtesy. So, ginalang ho din natin ang interparliamentary courtesy sa mga kasamahan po sa Senado na nasasangkot sana, katulad po ni Senator Bato sa kadahilanan ng panahon ng war on drugs, siya po ang PNP chief. Maganda sana kung na humarap din siya sa Quadcom at sa mga pagdinig sa House of Representatives. Pero sa kadahilanan ho ng parliamentary inter-chamber courtesy, hindi ho natin ininsist po yun at ginalang ho natin ang kanyang katayuan bilang isang senador. Batid din ni Asidre ang pagrespeto sa bawat constitutional boundary ng co-equal branches. Samantala, kinundin na naman ni Representative Asidre ang mga sinabi ni Congressional Candidate Christian Ian Sia ng Pasig sa kanyang campaign rally na pwede umanong makisiping sa kanya isang beses ang single moms kung sila pa ba ay dinadatnan pa rin buwan-buwan. Di man ho ako botante sa Pasig, wag ho natin iboto yung mga ganitong klase ng politiko. Yung bastos, yung walang paggalang sa babae. Aniya, seryosong usapin ito at hindi dapat palampasin ng sinuman. It's time that we do not normalize this, even jokes, no? We do not normalize this language and these actions. Hindi po pwedeng to take lightly, no, ang mga issues ng katulad ng rape, katulad ng sexual innuendos. Nagbigay din ng pahayag si Asidre hinggil sa pagpapaigting kamakailan ng China ng military drill malapit sa Taiwan. Partikular na ang magiging posisyon ng Pilipinas bunsod ng aksyon ng China. At siguro, pagbalangkas na rin kung anumang evacuation plan ang meron. Hindi naman dahil talagang inaasahan natin na merong ganitong pagkakataon, kundi para lang masigurado natin. Kumpiyansa rin siyang patuloy ang pamahalaan sa pagpapaigting ng economic resilience ng bansa para mas lalong makapaghikayat ng foreign direct investments. Ito'y matapos ang umano'y negatibong epekto sa ekonomiya ng retaliatory tariffs na ipinatupad ni US President Donald Trump. Aniya, hindi naman direktang maaapektuhan ng bansa sa panukalan ni Trump. Masyadong maaga po para maisip natin kung paano po talaga ito makaka-epekto at marami din sa mga hindi lang sa Pilipinas o mga ekonomista are all in a wait and see situation. And yes, we might have little legroom para mag-address o gumawa ng hakbang sa aspetong ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.